Mario, magandang gabi. Alam niyo, ang pinakamahirap na gawin ay mga bagay na kagaya nito, na magsasalita ka, magsasabi ka ng mga bagay-bagay dahil may namatay kang kaibigan. Ito ang pinaka-ayoko. Ito ang pinaka-ayokong gawin. Pero sapagkat ako'y naatasan, bilang mabuting sundalo, ako'y susunod. Wala naman po akong malalim na masasabi tungkol sa aking pakikipag-ugnayan kay Mario. Mostly po ay professional ang aming relasyon. Si Mario nakilala ko nung ako'y unang nag-direct ng Darna na Sinanet Bedbed noong 1991. Nanood siya ng viewing ng Darna sa Magnatec. Kung natatandaan niyo pa po yung Magnatec. Nagpalakpakan ang audience na noon, siya hindi. Kilala ko na si Mario Bautista. Hindi ko pa siya kaibigan. Natatakot ako sa kanya noon kasi reviewer siya. Si Mario lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Joel Lamangan. Sabi ko, opo, ako po si Joel Lamangan. Maganda ang pelikula mo. Hindi lang maganda ang paglipat niya ng Bebe. Hindi po ako kumuha noon ang kapatid ni Rodi Lacap sa LBN. Kasi hindi po ako marunong magpalipad ng babae. Lalo na kapanti lang. Tumawa si Mario. Pero maganda ang pagsasalaysay mo ng kwento ng Darna. Alam kong bago ka pa lang, opo, ito ba ang unang mong pelikula? Opo, huwag mo na ako pupuin, sabi ni Mario. Matanda ka lang yata sa akin. Hindi po, bata po ako sa inyo. Maganda paghanay-hanay mo ng kwento, maganda ang pag-ugnay mo ng mga characters. Ang problema natin yung technicals. Hindi naman po nakakagawa ng magandang lipat ng Darna nung panahon na yun. Nakikita yung blue sa side pag lumilipad ng full. Pero maganda naman ang half. Maganda naman ang close-up dahil ni-exit lang naman yun sa camera. Sabi niya, alam mo, okay ka, tatandaan kita. Natakot ako lalo. Inintay ko naman ang kanyang sasabihin. Kasi nagsusulat agad yan eh. Pag nanood na ngayon, mamayang gabi meron na siyang sinusulat. Pag nagsulat siya, mamaya meron na agad. Binasa ko naman, maganda naman ang sinabi niya sa aking pelikula. Mula noon, tinandaan ko na siya at hindi na ako nag-aatubiling lumapit sa kanya kung kinakailangan. Ang sumunod ko namang pelikula ay ang mga babaeng mukhang unggoy. Yun ang binigay sa akin ng pipa. Hiram na mukha. Yung mga babaeng unggoy-unggoy, si Nanette Bedbed na naman mukhang unggoy. At saka si Dalia Ramirez mukhang unggoy. Nanood na naman siya. Nakabahan na naman ako. Nagpalakpakan na naman siya. Hindi na naman siya pumalakpak. Lumabas siya. Umihi. Sabi na ko, nag-walk out. Nakalipan ako, baka nag-walk out na. Bumalik. Hinanap ako. Halika. Maganda ang pagkakagawa mo ng mga mukhang unggoy. Sino ba ang sumulat? Si Ronald Carvalho po, kaibigan niyo. Maganda siya. Sabihin mo kay Ronald, okay siya. Maganda yung pelikulang ginawa niyo. Kaya mo, sabi niya, alam ko na kung saan ka patutungo. Saan po? Ikaw ang magiging hari ng melodrama. Ay, ayoko po. Sabi niya, iba po ang pupuntahan ko. Napaka-melodramatic nito. There's nothing wrong with melodrama, sabi niya. As long as you can do good about it, then it's good. If you can communicate your ideas using melodrama, that's a good venue for you to do. Yun ang lengguwaheng naiintindihan ng manunood ng pelikulang Pilipino.
Sabi niya sa akin, "Kan pa aji-aji pa, simulang kwenta yan. Kailangan panuorin ng mga tao ang pelikulang gagawin mo. Yun ang pinaka-importante at na-appreciate." Mula noon, yun na ang naging gabay ko at panuntunan ko sa paggawa ng pelikula. Daan-daang pelikula na ang nagawa ko. Sa bawat pelikulang nagagawa ko, si Mario nariyan at nanonood. Si Mario ang palaging nagsasabi sa akin kung ano ang tama at kung ano ang mali sa nagawa ko. Si Mario ang naging Biblia ko sa paggawa ng pelikula dahil hindi naman ako galing sa isang eskwelahan. Hindi naman ako nag-aral ng film. Iba naman ang pinag-aralan ko. Si Mario ang nagsabi sa akin ng mga bagay-bagay na dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin. Siya ang pumupuri sa mga ginagawa ko. Siya ang unang-unang pumipintas sa akin. At pinakikinggan ko yun. Siya lamang ang pinaniwalaan ko. Isang katutak ang tinatawag nating reviewer, eklay-eklay. Pero ang totoong mahusay at marunong at may puso, si Mario. Alam niya ang sinasabi niya. Alam niya ang ginagawa niya. Pag hindi gusto ni Mario ang ginawa mo, hindi niya isusulat. Hindi kanya bobombahin ang pangit-pangit, ganyan. Wala siyang 5 or 10 or 3 or 2 na score. Walang ganon. Kakausapin ka. Hindi maganda ang ginawa mo. Ganyan. Wala kang makikita. Hindi niya isusulat. Hindi niya ipapahiya ang pelikula sa publiko. Hindi niya sisiraan. Sasabihin pa rin niya, panuorin ninyo. Ginawa ko ikaw. Iba ikaw, Sharon. Sino yan? Si Ariel Rivera. Marami pa. Halika nga, Joel. Yes po. Napakatagal na mong mamatay ni Ariel Rivera. Doon daw sa bangka. Napakatagal daw mamatay. Eh kasi pag pinatay na agad, tapos na ang pelikula. Mga 100 times. Pero secretly, bago ko ipalabas sa sinihan, inilip-edit ko ng konti yung kamatayan. Kahit ayaw ng Viva, gusto nila ang mahabang kamatayan. Eh ako na may tagasunod lamang. So, ang haba-haba bago mamatay, habang namatay. O, diba? Yan si Mario sa akin. Yun ang uri ng closeness na meron kami. Hindi ako papailan lang, hindi ako papaimbulog sa pelikula kung hindi dahil kay Mario. Masakit na mawala ang isang kagaya ni Mario na alam mong kakampi mo sa industriya, lalo na ikaw ay isang direktor, at alam mong nawala ang kakampi mo, nawala ang kakawig bisig mo upang gumawa ng mahusay at maganda para kang napilay. Gayun din naman ang industriya. Malaking kawalan si Mario Bautista sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nakakalungkot. Sa ngayon wala pa ako nakikitang papalit kay Mario. Sa kanyang sincerity, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa niyang taga-industriya, sa pagtingin niya sa mga taong nasa industriya, sa profesyong kinabibilangan niya, kung paano niya ito kinarangal ang pagiging writer, ang pagiging journalist, ang pagiging reviewer. Siya ang nagbigay. Siya ang isa sa nagbigay ng dangal sa propesyon ng pagsusulat ng kritiko sa mga pinapalabas na pelikula. Siya rin ang isa sa dahilan kung bakit nire-respeto ko ang ilang mga katoto ko sa panulat sa pelikula.
Maraming tao sa pelikula, iba't ibang uri ng tinawag nating paniniwala, iba't ibang uri ng pinanggalingan, lalo na sa industriya ang kinabibilangan nating lahat. Pero isa lamang talaga dapat ang ating tutunguhin. Ano ba yun? Ang daan upang tulungang mabuti ang industriyang sa harap natin ay unti-unting nagbabago ng unyo at parang nawawala. Si Mario, kapag kaming dalawa, marami kaming dinidiscuss. Kay political, kay anuman, dinidiscuss namin. He's a very good person. Bukod sa mahusay manunulat, siya'y mabuting tao. Mahirap ang isang mabuting tao. Hindi mo siya masasabing isulat mo ito ng ganito. Hindi mo siya pwedeng diktahan kung ano isusulat niya. Meron siyang sariling paniniwala at meron siyang sariling pananalig sa pinaniniwalaan niyang tama na dapat mabasa ng mga manonood. Pag hindi ka niya sinulat, ibig sabihin, hindi ka dapat mabasa. Pero pag sinulat ka niya, ay nababasa ka, nakikilala ang gawa mo. Sa mga kagaya ko na direktor na gumagawa ng pelikula, malaki ang naitutulong ng isang Pilipinong kritiko na kagaya ni Mario. Dahil siya ang nag-i-inspire sa amin upang bumuuli ng panibagong pelikula na maaari namin i-present sa mga tao. Siya ang nagbibigay sa amin ng dahilan. Siya ang nagbibigay sa amin ng karangalan. Malaking kawalan si Mario sa amin, sa inyo, sa ating lahat. Pwede tayong tumayo, tayong lahat. Pasensya na kayo. Pwede bang palakpakan natin si Mario? Si Mario. Palakpakan natin ang isang tao ang umaral, ang anya, panunga, ang kanyang buhay para sa ating pelikula. Maraming salamat ngayon. Maraming salamat po sa lahat. At magandang gabi. Salamat po.